Binuksan ni Isabel ang pinto ng kanilang bahay sa Marikina at hinayaang pumasok ang ama na lasing na naman. Dumiretso ito sa sofa, pabagsak na naupo doon. Isinara muna niya ang pinto bago nilapitan ang ama. "Saan na naman ba kayo galing?" tanong niya. "Ilang beses ko bang sasabihin, Papa, na huwag na kayong umuwi na madaling araw na. May trabaho pa ako bukas at kailangan ko rin." "Alam ko na." Putol ito sa kanyang sinasabi. Paulit-ulit kay Isabel. "Matulog ka na nga lang ulit." Napailing na lang siya. Hindi na naman siya magpapaulit-ulit kung nakikinig ito. Tumalikod na siya at pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Naupo siya sa kama. Sinumsub ang mukha sa dalawang kamay. Wala nang talagang pag-asa pang magbago ang kanyang ama. Iyon ang dahilan kung bakit doble kayod siya sa pagtatrabaho. Isabel was 27 years old. Nakapagtapos ang kursong Hotel and Restaurant Management. Pero mas pinili niya maging part-time sa iba't ibang klase ng trabaho dahil mas malaki ang kinikita niya sa ganoon. Sinubukan niya noon na mag-apply sa mga kilalang hotel and restaurant pero hindi siya nakapasa dahil wala pa siyang work experience. Her resume was empty. She tried a lot of times until she grew tired of it. Kailangan niya maghanap ng kahit anong papagkakitaan. Mahirap magtrabaho bilang part-time jobs, oo. Pero kailangan niya magtiis para sa pamilya. Kahit ganoon, nag-enjoy naman siya sa ginagawa at nasusuportahan ng kanyang pamilya. Si Isabel lang tumatayong breadwinner sa kanilang pamilya. Siya ang panganay sa 3 magkakapatid. Ang sumunod sa kanya na si Luna Villegas ay nag-aaral pa ng kolehiyo. Ang kanila namang bunso na si Carlo ay nasa senior high school pa lang. Ang kinikita niya ang ibinabayad sa tuition ng mga ito at kung ano-ano pa mga pangangailangan sa school. Mula nang mamatay ang kanilang ina, ay si Isabel na umako sa responsibilidad sa mga kapatid. Her mother was a housewife, a really good housewife. Pero dahil sa kanyang sakit na diabetes, maaga sila nitong iniwan. Her father, Carlo Villegas, was a businessman back then. Pag-aari na ng pamilya nila ang Villegas Textile Corporation, pero ibinenta iyon para mabayaran ang mga pagkakautang ng ama. Maayos ang kanilang buhay noon, walang problema financially. Pero bigla nalulung sa pagsusugal ang kanyang ama at doon na nga nasira ang lahat. Nawala ang business nito, nagkasakit ang kanyang ina hanggang sa namatay. Simula noon, ay wala na rin matinong trabaho ang kanyang ama. Umuwi ito na palaging lasing. Hindi alam ni Isabel kung saan ito nagpupunta dahil minsan lamang naman ito manatili sa kanilang bahay. Ang bahay na iyon na lamang ang nag-iisang pag-aari ng kanilang pamilya na natira sa kanila. Her father wanted to sell it for a long time pero tumatanggi siya. Huling kahilingan ng kanyang mama noon na huwag ibenta ang bahay na iyon. Siya ang nagtago ng titulo kaya hindi maibenta ng ama. She wanted to, at least, keep this house. Doon na siya lumaki at nagkaisip. Nandoon ang magagandang memorya nito bilang isang buong pamilya. Isabel wanted to start her own business, a restaurant. Pero dahil mas importanteng mapagtapos at masuportahan ang mga kapatid, ay hindi mo na niya inuna iyon. She could start a business once her siblings had their own jobs. Humugot ang malalim na hininga si Isabel at pinatigil ang sarili sa pag-iisip. Maga pang part-time job niya sa isang coffee shop mamaya, kaya kailangan niya magpahinga habang pwede pa. Hihiga na sana siya nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Muntik kasi ang mapasigaw pagkakita sa kapatid at si Luna na may face mask. "Hindi ka ba marunong kumatok, Luna?" Si Tanya dito. Napahawak sa tapat ng puso. "Akala ko multo ka." Tinapik-tapik ni Luna ang suot na face mask. "Lasing na naman si Papa," sabi nito. Umiling pa. "Anong kailangan mo? At bakit hindi ka pa natutulog? Madaling araw na ah." "Hindi ako makatulog," sagot ng kapatid. "Excited ako sa college ball namin." "Nakita mo ba ang black nail polish ko, ate?" Napailing siya. "Hindi. Next week pa ang college ball nyo, Luna. Ang aga mo naman ma-excite. Matulog ka na."
Inarapan lang siya nito bago lumabas ang kwarto. Hindi man lang isinara ang pinto. Tumayo siya para isara iyon. Her sister was a brat. Simula pagkabata kasi ay nasanay na nakukuha ang gusto. She was spoiled. Kaya ito rin ang pinakanahihirapan sa pagbabago ng kanilang buhay. Pero kahit ganoon, alam naman ni Isabel na pinipilit itong makatulong sa kanya sa pamamagitan ng pagtulong sa house chores. May kaartehan nga lang talaga. But despite that, Isabel loved her siblings. Ang mga itong pinaka-importante sa kanya ngayon at gagawin niya ang lahat para makapagtapos sa mga ito at magkaroon ng maayos na buhay. She just hoped na magbago pa ang kanyang ama. Sana'y maayos din ito ang sariling buhay. Kahit hindi para sa kanila, kundi para sa sarili nito. Napatigil si Isabel sa paglalakad ng matanaw. Ang 2 police car na nakaparada sa tapat ng kanilang bahay ng gabing iyon. May mga kapitbahay rin na nakikisyo sa malapit doon. Nagmamadali niyang tinuloy ang paglalakad. Kinakabahan pumasok sa loob ng kanilang bahay. May nangyari ba? Bakit may mga pulis? Kadatan niya sa sala 3 naka-uniformeng pulis at isa pang lalaki na nakasuot ng itim na t-shirt na pinatungan ng itim na coat at dark blue pants. Nasa unahan nito ang kanyang papa na nakaposas ang mga kamay. Sa gilid naman ang kanyang mga kapatid na sina Luna at Carlo, parehong umiiyak. Ano nangyayari dito? Tanong ni Isabel. Nalapitan ng lalaking kaharap ng ama. Tumingin sa kanya ang lalaki at ang una niyang napansin ay ang malamig na mga mata nito. His eyes were dark brown. He was tall and well-built. Pero hindi na niya nag-aalong na pagtuunan ng pansin ang hitsura nito dahil sa sitwasyon. Inaaresto namin si Carlo Villegas. Sagot ng lalaki. His voice was deep, husky, serious. Bakit? Tanong niya. Anong ginawa ni Papa? Bakit yun siya inaaresto? Hindi niya maintindihan ang nangyayari. What was all this all of a sudden? Sumulyap ang lalaki sa isang pulis, bahagyang tumango. Lumapit sa kanyang pulis at itinaas ang hawak na papel. Ito ang arrest warrant sa kanya. Inaaresto namin siya sa salang pagpatay kay Konsehal Eric Guevara. Napaatras si Isabel at bahagyang nawala ng balanse. Pagpatay? Paano? Hindi totoo iyan. Umiling-iling siya. Hindi yun magagawa ni Papa. May mga ebidensya na tuturo sa kanya. Sabi pa ng pulis. No. Inilipat niya ang tingin sa ama. He looked so wasted. Tumingin ito sa kanya. Umiling. Ngayon lang niya nakita ang kalungkutan sa mga mata nito. Hindi ko ginawa iyon. Mahinang sabi ng kanyang ama. Hindi ko magagawa iyon, anak. Nangilid na ang mga luha ni Isabel. Oo, may galit siya sa kanyang ama dahil sa mga ginawa nito na naging dahilan kung bakit sila naghihirap ngayon. Pero hindi siya naniniwala na makakapatay ito ng tao. Hindi ganoon ang pagkakakilala niya sa kanyang ama. Kalokohan yan, sabi niya. Humarap sa lalaking katabi ng pulis. Hindi niya alam kung pulis din ito dahil hindi naman naka-uniforme. Hindi mamamatay tao ang aking papa. Imbestigahan niyo anong tama ang... Sa korte na lamang kayo magpaliwanag. Putol sa kanya ng lalaki. Puno ng kalamigan ang boses. Dalhin niyo na siya sa presinto. Utos ito sa mga pulis. Nataranta si Isabel. Nanghilahin ng mga pulis ang kanyang ama palabas. Lumakas ang iyakan ng kanyang mga kapatid. Gusto niyang pigilan ng mga ito, pero siguradong kapag ginalaw niya ngayon ang kanyang katawan, ibabagsak na siya sa sahig. Her knees were shaking. Kagagaling lang niya sa 3 part-time job. Pagkatapos ay ganoon ang sasalubong sa kanya. Tiningnan niya ang lalaking nasa harap. Gagawin ko ang lahat para mapatunay na hindi siya ang pumatay sa taong sinasabi mo. Buong tatag niyang sabi. Kailangan parang ni magpakatatag sa kabila ng lahat. Do it. Sagot ito bago siya tinalikuran. At hindi mo kailangang sabihin sa akin yan. The court is the one who'll judge him. Ginagawa ko lang ang trabaho ko ngayon. Ikinuyom ni Isabel ang mga kamay.
at pinagmasa na lang ang paglayo ng mga ito. Kailangan niyang lumaban. Ipapakita niya sa lalaking iyon na kaya nilang lumaban. Pero paano? Wala siyang pambayad para sa isang magaling na lawyer at isa pa, hindi rin siya sigurado kung sino ba talaga ang tama sa kanila. Inilipat ni Isabel ang tingin sa mga kapatid na umiiyak pa rin. Hindi niya alam ang buong katotohanan, pero gusto na maniwala sa ama. He might not be the best father, but she wanted to believe that he wasn't really that a bad person. Hindi ito mamamatay tao. Hindi yun magagawa ng kanilang ama. Hindi nito sisirain ang paniniwala nila. Kumatok si Nico sa pinto ng opisina ng medical examiner sa NBI bago pumasok sa loob. Agad siyang binati ng isa sa mga medical examiner doon na si Ray. Nakaupo ito sa tapat ng working desk at kumakain ng pizza. Lumapit siya sa lalaki. Tapos na ba ang autopsy ni Consul Eric Guevara? Tanong niya. Ipa-finalist pang autopsy sa katawan. Sagot ito habang umunguya. Kailangan mo na ba? Inidiretso ko na rin sa mga pulis na may hawak sa kaso. Nakibit balikat siya. Gusto ko lang i-check. Hindi ba may nahuli na kayong suspect? Tanong pa ni Eric. Fingerprints siya nakuha sa murder weapon. That's enough evidence, right? Enough evidence to make an arrest, sabi niya. The suspect's trial will be in 3 days. That fast? Tumango si Nico. Wala rin naman akong pakialam doon. Ang trabaho ko lang ay tumulong sa investigasyon hanggang sa maaresto ang kriminal. Pero syempre, gusto ko rin makita ang autopsy report. I don't want to overlook anything. Maraming posibilidad sa isang krimen. Tumawa si Ray. Right. You're always meticulous. Kaya malaki rin ang magiging tulong mo sa police force. Sandali itong huminto. Well, I'll send you the report once it's finalized. Nagpasalamat si Nico at nagpaalam na. Lumakad siya palabas ng building, patungo sa parking lot. He stopped in front of his black Rolls-Royce car, his favorite. Pumasok siya sa loob at inabot ang isang folder na nakapatong sa passenger seat. Binuksan niya iyon at binasa ang impormasyon tungkol sa kriminal na nahuli nila, si Carlo Villegas. His fingerprints were found on the murder weapon, isang Glock 9 pistol. May mga witness na nagsabi na nakita ng mga ito si Carlo Villegas sa bahay ng biktimang si Eric Guevara nung gabing napatay ito. Pinakatitigan niya ang picture ng lalaki sa folder. Nico was sure he was hiding something. Hindi ito nagsasabi ng totoo sa interrogation nila kagabi. Patuloy lamang ito sa pagtanggi sa krimen. But the man was positive on his drug test. Nalaman din nila na may utang si Carlo Villegas kay Eric Guevara at matagal ito hindi nakakabayad. That was a motive. Isinara ni Nico ang folder. It was enough to close the case for the police. Mahihirapan din si Villegas sa depensahan ng sarili sa korte. Ibinalit ni Nico ang folder sa passenger seat at ina-start na ang kotse. Habang nagmamaneho ay pumasok sa isip niya ang isa sa mga anak ni Carlo Villegas na nakilala nung gabing arestuhin ito. He couldn't exactly remember her face, just her black eyes. He saw pain and tiredness in those eyes. Napansin din na ng gabing iyon na parang isang tapik lang ay matutumba na ito. Bumuntong hininga siya. Well, having a murderer for a father would be hard to accept. Pero minsan, kahit gaano pa kakilala ang isang tao, may mga bagay pa rin na hindi mo alam patungkol dito. Lahat ay may kakayahan na gumawa ng kasamaan, lalo na kapag nagigipit na. Nagangat ang ulo si Isabel na maupo sa unahan ng kanyang papa, dala ng isang pulis. Nasa visiting area siya ng presinto, kung saan nakakulong ang kanyang ama. 3 araw na mula nang matapos ang hearing nito. Dalawa lang siya may pambayad sa magaling na lawyer. Public attorney ang tumayo para mag-defend sa ama. They lost the case. Kaunti lang ang naintindihan ni Isabel sa naging takbo ng trial dahil na rin sa pagod. Ang alam lang niya, may ebidensya at pang-witness ang prosecution na nakapagdiin sa kanyang ama. And it was irrefutable, sabi ng lawyer ng ama. Her father was sentenced 30 years in prison. Sa susunod na linggo,
ay ililipat ito sa New Bilibid's prison, hindi pa rin siya makapaniwala sa bilis sa mga pangyayari. Napakarami niyang tanong. Isabel, anak, bukaw sa kanya ng ama. His father looked 10 years older. Makakalabas pa ba ako dito? Ayoko dito. Itong nakaraang mga taon, ang lagi niyang nakakaharap ang lasing na ama. Ngayon lang ito nakipag-usap ulit ang maayos sa kanya. Yumuko siya, nakakaramdam ng awa. Susubukan ko papa, sagot niya. Sinabi naman ng lawyer na pwedeng mag-request ng retrial kapag may nahanap na lead na makapagsasabing may ibang kriminal na na-frame up ka lang. Ililipat na ba nila ako sa Bilibid? Sabi pa nito, may pagkabalisa sa boses. Papa, tinignan niya ito. Gustong-gusto kitang mailabas dito, pero wala tayong pera para mabayaran ang re-investigation. Isinara ng mga pulis ang kaso mo. Susukuan mo na lang ako? Hindi. Marahas siyang umiling. Magtatrabaho ako ng doble. Tutulungan kita, papa. Pero hindi ganun kadali iyon. Kailangan natin ng pera. Sinubsob nito ang mukha sa dalawang kamay. Ayoko dito. Ayoko dito. Gusto ko nang lumaya. Tumingin na ulit ito sa kanya. Tulungan mo ako, Isabel. Huwag mo akong susukuan. Sandali niyang pinakatitigan ng ama. Hindi magiging madali ang lahat. Para makapag-request ng re-investigation, dapat makahanap ang lead o kontra sa mga ebidensya ng prosecution. Kailangan makapag-cooperate ang kanyang ama. Hindi. Hindi mo ba talaga siya pinatay, papa? Nag-aalang ang tanong ni Isabel. Nakita niya ang pagbahit ng galit sa mga mata nito. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Malakas sa tanong nito. Hindi ako mamamatay tao. Anak kita. Dapat mo akong paniwalaan. Nagyuko siya ng ulo. Napansin ang pagtingin ng ibang mga tao sa kanila. Hindi naman sa kanuan, papa. Kapag nakahanap ako ng mahusay na lawyer, kailangan mo makapag-cooperate. Ano pa bang kailangan? Galit na tanong nito. Sinabi ko na hindi ako mamamatay tao. Wala akong ginawang masama. Marahas itong tumayo. Naging dahilan ng pagtumba ng upo ang kinaupuan ni kanina. Kung hindi ka maniniwala sa akin, Isabel, huwag ka nang babalik dito. Wala kang kwentang anak. Ikinuyom ni Isabel ang mga kamay para pigil ang magpakita ng galit. Lumapit ang dalawang pulis sa kanyang ama para hilahin ito palayo. Hinayaan na lamang niya ang mga ito. Ilang sandali, nanatili pa rin siyang nakaupo doon, nakayuko. She was doing everything she could. Kahit pagod na dahil sa dami ng naakaatang na responsibilidad sa balikat. Ginagawa pa rin niya ang lahat para maging matatag. Gusto niyang pagsalitaan ng ama. This was not her fault, it was his. Hindi niya alam kung saan ito nagpupunta, kung sino ang mga nakakasama, kung ano ang ginagawa nito para maging ganoon ang kahinatnan. Gusto na niyang sumuko sa lahat ng iyon, pero iniisip niya ang mga kapatid. She needed to remain strong for them. Kinalma muna ni Isabel ang sarili bago tumayo. Tutulungan pa rin niya ang ama, kahit pa hindi niya alam kung paano magsisimula. He was still her father. Naglakad na siya palabas ng visiting area. Napatigil siya na mapansin ang kasalubong na lalaki. Nakilala niya ito. He was the one who arrested her father. Mukhang hindi siya ito napansin dahil tuloy-tuloy lamang ito sa paglalakad. Matapos arestuhin ang ama noon, hindi na niya ulit nakita pa ang lalaking iyon. He was not in the trial as well. Gusto na itong patigilin at pagsalitaan ng masama. Pero naisip niya, anong karapatan niyang gawin iyon? He was only doing his job. Hindi na dapat ibuntun sa iba ang galit na nararamdaman. Hindi yun tama.